Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang very relevant na topic. Lalo na ngayong malapit na ang eleksyon. Kung government employee ka, you might be wondering, pwede ko ba i-like o i-share ang political post sa social media? Let's dive into that and see what the law says. Alam nating lahat ang social media ay isang powerful tool, lalo na sa panahon ng eleksyon. Puno na ng political post ang mga feed natin. Pero, para sa mga government employees, kailangan nating mag-ingat, lalo na pagdating sa mga likes at shares na related sa politika. Ngayon, tatalakayin natin ang mga rules at regulations hinggil dito. Merong mga specific legal frameworks na nagsasabi kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin ng mga government employees pagdating sa political activities, including social media engagement. Tatlo ang major sources ng batas na ito. Una, ang CSC COMELEC Joint Circular Number 001 Series of 2016. Ikalawa, ang COMELEC Resolution Number 10049 noong 2016. At ikatlo, ang Omnibus Election Code. Ikaapat, ang Civil Service Law. So, let's break them down. Unang-una, mayroong CSC COMELEC Joint Circular Number 001 Series of 2016 na nagsasabi na bawal ang mga government employees mag-participate sa partisan political activities. Kasama na dito yung liking, sharing, or commenting sa mga post na nagsusuporta sa isang kandidato. Kahit yung simpleng likes o shares lang. Kung may intention kang i-promote ang kandidato, it's already considered electioneering. So, ang pinaka-rule dito, bawal maging active sa political post. Anong ibig sabihin nito para sa social media? Well, kung ikaw ay government employee, hindi mo pwedeng i-like o i-share ang mga political post. Mag-comment na, "Go for JM Party List." Mag-follow o mag-engage sa social media accounts ng mga kandidato. Basta may kinalaman sa pagpapakita ng suporta o laban sa kandidato, dapat iwasan. Huwag kayong mag-alala, may mga kaso na rin na nagpapatibay dito. Halimbawa na lang sa kasong CSC versus De La Cruz, sinabi ng Supreme Court na kahit na online lang, kailangan ng government employees maging politically neutral. At sa kaso naman ng De La Cruz versus CSC, pinatibay ang idea na kahit passive actions tulad ng liking o sharing ng political post pwedeng mag-lead sa dismissal. So this is really serious. Anong mangyayari kung may violation? Well, unang-una, meron tayong tinatawag na administrative penalties. Pwede kang masuspend o madismiss sa trabaho. Pwede ka rin madisqualify sa public office. May criminal penalties din under the Omnibus Election Code. So it's a big deal. Ang pinaka-importanting advice ko sa inyo, think before you click. Kung ikaw ay government employee, iwasan mo muna ang mga political post. Kahit simpleng like lang, it can already be seen as electioneering. Kailangan natin maging maingat para hindi tayo mapahamak. So sa ngayon, sana malinaw sa inyo na kahit simpleng online interactions lang, like liking or sharing a post, may mga legal implications ito. Especially for government employees. Bawal tayong maging partisan sa panahon ng eleksyon. Let's be careful and maintain our political neutrality. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung may mga questions kayo, feel free to ask. And remember, in the digital age, always be aware of what you post, you like, or share. Stay safe and neutral. And again, this is JM. Always remember, I am your law companion.